current situation po. Tayo po ay tama po kayo, nakamonitor po ang Barangay Council, lalong-lalo po yung mga district kagawads po, ma'am. Particularly ang Sitio Kasintak, Sitio Kabaruan, and Sitio Caron po, ma'am. So far, hanggang ngayon, nakamonitor pa rin this time po, ma'am, as of time. Okay. Diyan po sa inyong barangay po, Kap, ay simula po nung nakaranas po kayo ng pagbaha, gaano kataas po yung pinakamataas na level po na naitala po, Kap? Umabot ba ng 4 to 5 feet, mga ganun po, Kap? Ma'am, tama po kayo. Baka lagpas pa po yun. Baka doon sa may Sitio Kasintax is umabot po ng 5 feet po doon. Sa may Sitio Kabaruan, ganun din po. And Sitio Caranto po, yung mga tatlong sitios na po yan ay sobrang napakalalim po nung unang pagbaha po ngayong taon po, ma'am. Okay. Pero kamusta sa ngayon, Kap? Medyo napansin naman po ba or sa observation po ninyo, bumababa naman po yung tubig or nagsusubside po? So far sa ngayon po, tumataas pa po, ma'am. Kasalukuyang tayo po ay nakamonitor. Tumataas pa po, ma'am. Okay. Eh di kamusta po, Kap, yung mga residente po ninyo dyan na nasasakupan po sa Barangay Longos? Gaano po karami yung mga residente po ninyo na kinailangan po na i-evacuate or ilikas po? Ma'am, sa ngayon po, ma'am, wala pa naman tayong naitatalang mga evacuees. Sa katunayan, doon sa mga sitios na binabaha po, nakamonitor po tayo na kung sakali man na tumaas po yung pagbaha, nabisuan naman natin po sila na kung maaari lumikas o lisanin yung bahay nila. Okay. So ibig sabihin po, Kap, ay aware naman po yung mga residente ninyo na sa ngayon, kahit na hindi po sila pinipilit na lumikas, basta sila po ay kung sakali man po pupunta or lumapit po sa barangay, kung anytime gusto nilang magpa-preemptive evacuation po. Yes, ma'am. Voluntary naman po sila na sila po ay lilikas papuntas po sa ating mga evacuation centers. Mayroon naman tayong evacuation center dyan sa may Old Barangay Hall, and then sa may Barangay Chapel, and then sa may Lungos Elementary School po, ma'am. Okay. So bale, may mga pinsala po ba, Sir or Kap, sa mga na naidulot po nitong baha dyan sa inyo pong barangay po? Upon our monitoring, ma'am, as far as I know, wala pa naman po, ma'am, na naitatalang mga casualties po, ma'am. Okay. At saka yung mga At yung mga kalsada po ninyo dyan, Kap, papunta sa inyo pong barangay, lahat naman po ay ngayon kaya pong madaanan, at pati po ba yung mga light vehicles kaya po na makapasok or dumaan sa mga kalsada, sir, sa Longos po? As of yesterday, ma'am, not possible na po to any kind of vehicle, ma'am, sa kasalukuyan. Hanggang sa deep na po yung mga main roads po natin dito sa barangay po, ma'am. So saan sila pwedeng dumaan po, sir? Yung mga lahat po ng uri ng sasakyan na dati dumadaan po doon, saan po yung alternatibo sa ngayon, Kap? Mayroon naman tayong alternate route, ma'am, doon sa may tinatawag nating Sitio Yagit Road. Doon sa lugar na yun, doon kami umiikot. Yung mga karamihan na residente dito sa may galing sa may Sitio Centro, Sitio Bautista, at saka Sitio Sampot. Doon po yung iniikutan po namin, ma'am. Okay po. Eto, Kap, nais lang natin itanong po, kasi tinitingnan din po natin yung mga post ng inyo pong mga barangay po sa inyo pong social media account. May nakita po tayo, parang kayo po ay naglalagay po ng mga sako-sakong bag po, or yung may mga laman pong parang mga lupa or buhangin po. Ano pong purpose po dito, Kap? Ayun nga po, ma'am, yung tinatawag namin, kami po ay nagbayanihan dito kanina lang po, ma'am. Sa katunayan, katatapos lang din namin. Yung pag-overflow ng tubig galing sa may San Pablo River po, napiprevent po namin yun, ma'am. Kaya dito sa may area namin sa Sitio Sampot, as of now, wala pa naman pong gaanong tubig po na pumapasok dito po, ma'am.